Ang final na part ng paglalaban ni Sukuna at ni Yorozu at ang successful na pag-deploy completely ni Sukuna ng kanyang sariling version ni Mahoraga. Pati na rin ang sariling domain expansion nitong si Yorozu at ang improvised na paggamit nitong si Sukuna ng curse technique ni Mahoraga na ang adaptability. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 219. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series. Now, just like as usual, hindi na natin babalikan ang previous chapter, kaya kung gusto nyong makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito, ay siguraduhin nyo nang napanood nyo na ang ating previous video about sa Jujutsu Kaisen Chapter 218. Now, with all of that being said, mag-proceed na tayo ngayon sa chapter at hand. May kita natin sa pinakaunang page na ang title ng chapter na ito ay Bath Part 4. So it means at this point ay nakarating na tayo sa ika-4 na parte ng paglalaban ni Sukuna at nitong si Yorozu dahil nga kino-consider natin na parte pa rin ng bath nitong si Sukuna ang gagawin niyang pagpatay sa kapatid nitong si Megumi Fushiguro na si Tsumiki na ginagamit ngayon nitong si Yorozu. And most probably it will be the last dahil sa chapter na ito ay magtatapos na ang paglalaban sa gitna ng dalawang karakter. Also in the very first page ay makita natin ang isang parabang flashback papunta sa Heian era na kung saan ay may nag-uusap-usap na parabang mga residente ng specific na lugar na ito na nagagalit dahil bakit daw kailangan pa i-invite ang monster na ito at kailangan pa nilang sambahin para sa kanilang harvest ritual. Ang monster na tinutukoy nila dito ay walang iba kung hindi si Sukuna. Nabanggit din nila na dahil dito kay Sukuna ay na-eliminate ang ilan sa elite squad ng Fujiwara clan na subjugation unit. Kasama na dito ang Celestial Squad at ang 5 Void Generals. Now in the previous chapter na pag-usapan natin ang tungkol sa 5 Void Generals na tinalo nitong si Yorozu gamit ang kanyang insect form. Subalit hindi naman doon nabanggit na napatay nitong si Yorozu ang 5 Void Generals. So it might be na itong si Sukuna ang pumatay sa 5 Void Generals at tinalo lang talaga nitong si Yorozu ang mga membro nun. Nabanggit din dito at nai-include sa kanilang sinabi ang Celestial Squad. Ngayon kung babalikan natin ulit ang mga previous chapter papunta sa mga binanggit nitong si Uro, alam natin na si Uro ang former captain ng Celestial Squad. But there had been a traitor na dahilan kung bakit kailangang i-eliminate or i-execute itong si Uro. Ngayon hindi natin alam kung si Sukuna ba mismo ang pumatay kay Uro first hand dahil hindi naman yun na-specify dito at kung papansinin natin ang reaksyon ni Uro nang maramdaman niya ang presensya ni Sukuna ay alam natin na aware siya sa kayang gawin ng King of Curses. Now going back to the chapter, naabanggit din naman dito ng mga residenteng ito na kahit na daw ganun ay ayaw nilang mag-harbor ng ill will towards Sukuna. Dahil nga naman kung magagalit sa kanila itong si Sukuna ay maaaring i-eliminate or durugin na lamang nito ang kanilang village or ang kanilang capital. Kaya naman gusto nilang magkaroon ng isang peaceful relationship dito kay Sukuna para nga naman hindi sila i-harm ng napakalakas na calamity na ito. Now nabanggit dito na mayroon pang isa pang nilalang na parabang kinukutya ng mga residenteng ito ng kanilang kapital at walang iba yon kundi itong si Yorozu. Nasabi nila na napaka-barbaric daw ng pag-uugali nitong si Yorozu at hindi nila alam kung bakit ito na-appoint sa kanilang mismong capital. One of the most possible explanation might be dahil nga sa tinanggap or tiniki na siya ng Fujiwara clan matapos niyang ma-turn ang tables sa pakikipaglaban sa 5 Void Generals. In the next panel, makita natin si Yorozu na talaga namang pinipilit ng kanyang parabang secretary or assistant na magsuot ng proper attire or clothes para nga naman hindi naman magmukhang kabastos-bastos ang kanyang itsura habang ginaganap ang Harvest Festival. Nagkaroon ng napakaraming chit-chat sa gitna ng dalawang ito na kung saan ay pinipilit nga ng kanyang assistant na magsuot siya ng kahit na hindi formal as long as nababalutan nito ang kanyang katawan. Then after a while ng conversation sa gitna ng dalawang ito ay naisip nitong si Yorozu na maaring merong ilang mga shrine offerings tulad ng mga pastries na mga food na dessert na gusto niyang makain dahil napakatagal na daw niyang hindi nakakatikim ng mga yon. Kaya naman nagsuot na lamang bigla itong si Yorozu ng isang robe na hindi man lamang niya inayos ang pagkakasuot at basta na lamang niya itong isinalang sa kanyang katawan. Habang ina-explain naman sa kanya ng kanyang assistant na hindi daw ganon ang type ng festival, ang Harvest Festival. Subalit habang naglalakad itong si Yorozu sa labas ng kanilang shrine ay nakita niya ang walang iba kung hindi ang King of Curses na si Ryomen Sukuna.
Dito ay makita natin ang isang napakaganda and detailed na itsura ng Heian era Sukuna or ang kanyang original na form kasama na rin ang Heian era na Uraume. Now maaring hindi na magtatagal at makita na rin natin sa modern era ang original na form na ito ni Sukuna dahil tulad nga ng nabanggit ni Kenjaku sa previous chapter ay kaya naman talagang i-manifest or mag-transform nitong si Sukuna sa kanyang original form. It's just that gusto pa rin niyang gamitin ang katawan nitong si Megumi Fushiguro for some purpose. But then going back to the chapter, as soon as nakita nitong si Yorozu ang King of Curses na si Ryomen Sukuna ay na-fall in love siya at first sight. Hindi na siya nag-alinlangan pa at agad niya itong nilapitan at niyakap. Which is very unlikely dahil alam naman natin na si Ryomen Sukuna ay hindi isang tao at alam na alam din niya na isa itong curse. Habang kinakalma at kino-comfort niya itong si Sukuna na you are not alone and I will be right here always. As if para bang pinapakalma niya itong si Sukuna na hindi naman talaga kailangan ang ganong klase ng comfort. Hindi siya nagmamalay ay gumamit na pala itong si Uraume ng kanyang curse technique na agad nag-slash sa kanyang katawan. Habang sinasabi nitong si Uraume na hold back you bitch. At this point ay hindi pa nare-realize nitong si Yorozu kung ano ang ginawang atake nitong si Uraume at sinabi niya pa kay Uraume na why don't you hold back. Habang ini-state pa na from this day on ay siya na daw ang mananatili sa tabi nitong si Sukuna at siya na ang papalit sa pwesto nitong si Uraume para hindi na maging lonely pa itong si Sukuna. Then dito niya na na-realize na para bang may mali sa kanyang katawan. Dito ay nakita niya na meron na talagang tumamang slash sa kanyang katawan na maaaring hindi niya namamalayan previously dahil nga sa excitement and adrenaline rush sa kanyang katawan nang makita niya si Sukuna. And at first, aakalain natin na para bang isang normal na shallow wound lamang ang nai-inflict ni Uraume sa kanya. Subalit that's not the case and it seems like napaka-deep ng nagawang cut nitong si Uraume kay Yorozu at ito na din ang naging dahilan kung bakit namatay siya sa kanyang previous life. Namatay si Uraume sa napakalalim na cut na ito habang iniisip niya at ina-appreciate pa niya ang cut na ginawa sa kanyang ito dahil maaring naisip niya na ang malevolent shrine nitong si Sukuna ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganito ka-deep na wound. So it's also a possibility na maaring si Sukuna talaga ang pumatay dito kay Yorozu and it's just nakita natin na gumamit ng curse technique itong si Uraume. Kaya inakala natin na si Uraume ang pumatay dito kay Yorozu. But it could be vice versa as well. Thinking of what happened before, ayaw nang magkaroon pa ng regrets nitong si Yorozu kaya inisip niya na gusto niya talagang siya na ang maging nag-iisang tao na papatay kay Sukuna. Dito ay ginamit niya ang kanyang construction technique para bumuo ng isang napakalaking bilog na napakaitim. Tinawag niya itong perfect sphere. Maging itong si Sukuna ay nagulat dahil maaring ang perfect sphere na ito ay napakahirap gamitin at napakalital. Ginamit ni Yorozu ang perfect sphere para mag-launch ng isang attack at kitang-kita natin na ang bawat bagay na daanan ng perfect sphere na ito ay nagdi-disintegrate at nawawasak na lamang as if para itong isang black hole. The only difference is that hindi ito humihigop ng mga bagay at ang tanging mga nadadamage lamang nito ay ang mga bagay na tinatamaan nito at nagkakaroon ng direct contact. Dinagdag pa nitong si Yorozu na imposibleng mahawakan ang perfect sphere. Kaya kung sakaling tumama ito sa iyo ay wala ka ng ibang choice kung hindi ang mamatay. Maging si Sukuna. Subalit since Yorozu is going all out na nga, hindi pa niya doon tinigil ang kanyang combination of attacks at ginamit niya pa ang kanyang sariling domain expansion na tinawag niyang 3 layers of affliction. Sadly, there haven't been any explanation sa kung ano ang domain expansion nitong si Yorozu at ang tanging makita lamang natin dito ay para bang mayroong mga womb sa loob ng domain expansion na ito nitong si Yorozu. It's as if parang mayroon itong konting resemblance sa itsura ng domain expansion ng Cursed Spirit Naoya. But then, mag-proceed pa rin tayo sa kwento ng chapter. Makita natin dito na nagtataka si Yorozu kung bakit hindi pa rin ine-expand ditong si Sukuna ang kanyang sariling domain. Dahil alam naman natin na kapag nasa loob ka na ng domain expansion ay magkakaroon ng sure hit effect and ngayong gamit nitong si Yorozu ang kanyang perfect sphere within just a single moment na tamaan nitong si Sukuna. Ang perfect sphere ay maglalaho na siya agad at hindi nyo yun may iwasan dahil nga nasa loob siya ng sure hit effect ng domain expansion nitong si Yorozu. Subalit bago pa man lamang matapos nitong si Yorozu ang kanyang iniisip, nakita niyang unti-unti nang umiikot ang wheel ni Mahoraga na nasa may ulo nitong si Sukuna and then sinabi na ni Sukuna na within this treasure ay summon Divine General Mahoraga and then makikita natin completely na i-deploy nitong si Sukuna itong si Mahoraga and it seems
Under complete control na rin itong si Sukuna si Mahoraga, isang feat na hindi nagawa ng kahit na sino sa buong bloodline or sa buong kwento or history ng Zenin Clan, dahil alam naman nating walang kahit na sino sa buong history ng Zenin Clan ang nagawang makapag-control sa Divine General Mahoraga. Makita din natin dito na within just a single stab ay nasira nitong si Mahoraga ang perfect sphere na sinasabi ni Yorozu na walang kahit na sino ang kayang sumira or kayang humawak. Kaya nagtataka dito si Yorozu kung bakit bigla na lamang nasira ang kanyang construction na ito ng perfect sphere. Within this confusion ay hindi agad nakapag-isip ng maayos itong si Yorozu nang dahil lang nga sa hindi niya inakalang kayang sirain ng isang monster na kaharap niya ang kanyang perfect sphere, habang si Mahoraga naman ay naghahandang mag-launch ng isang panibagong attack directly naman para dito kay Yorozu. And then sa next panel may kita natin na unti-unti nang nagdi-disperse ang barrier ng domain expansion nitong si Yorozu, which only means na tinalo na nila itong si Yorozu at may kita nating naalupasay na ito sa lupa. Dito na nagsimulang i-explain nitong si Sukuna ang nangyari at kung bakit nasira ang perfect sphere nitong si Yorozu. Sinabi niya na nagsisimula pa lamang ang laban ay dineploy niya na ang ring nitong si Mahoraga at tulad ng ine-expect natin at ng theory natin, completely nakapag-adapt na itong si Sukuna sa perfect sphere, sa construction technique at maging sa kanyang insect form. Kaya napakadali ng kinounter ni Sukuna itong si Yorozu kahit na ano pa ang kanyang gamitin. This shows just how much powerful Sukuna is now ngayong kaya niyang mag-adapt sa kahit na anong technique sa tulong ng will ni Mahoraga, and hindi lamang yun, dahil na nga sa kaya niyang i-adapt ang mga teknik kahit pa hindi pa niya na i-deploy si Mahoraga, it only means na kapag dineploy niya na si Mahoraga ay invincible na rin ito. Kaya siguradong kung maglalaban man si Gojo, Satoru at itong si Sukuna ay magkakaroon ng napakalaking disadvantage para kay Gojo dahil magkakaroon na ngayon ng counter para sa kanyang Infinity. But bumalik tayo sa kwento ng chapter nang dahil lang nga sa tinalo na ni Sukuna itong si Yorozu, it seems marapit na rin siyang mamatay. Subalit hindi man lamang nalungkot itong si Yorozu at natuwa pa ito dahil naisip niya na masyadong alam ni Sukuna ang tungkol sa kanyang curse technique. At naging grateful pa siya para doon, habang si Sukuna naman na nakikinig sa kanya ay nagkaroon na naman ng isang weird face as if hindi niya gusto ang sinasabi nitong si Yorozu. But then bago mamatay si Yorozu ay may ibinigay siya na parang isang bagay dito kay Sukuna, habang sinasabing think of it as me and always cherish it. In this chapter ay hindi na i-reveal ang kung anumang bagay na ibinigay na ito ni Yorozu kay Sukuna, subalit I can only think of one thing, maaring ibinigay nitong si Yorozu ang liquid metal niya dito kay Sukuna at inaasa niyang kayang kontrolin ito ni Sukuna gamit ang construction technique o ang iba pang technique na nasa kanyang disposal. Kaya ngayon hindi lamang ang Ten Shadows technique ang nagpalakas kay Sukuna kung hindi maging ang ibinigay na ito ni Yorozu sa kanya, which makes Sukuna all the more powerful at magiging mas napakaganda lalo ng magiging laban ni Gojo at ni Sukuna kung sakaling kaya mang tapatan ni Gojo ang lakas nitong si Sukuna ngayon na napakarami nang naipon ng mga utilities. And in the last panel, may kita natin na unti-unti nang nagsasubmerge into darkness itong si Megumi Fushiguro habang mayroong parabang napakalakas na burst of light mula sa taas nito. May kita din natin na tumutulo na at umiiyak na itong si Megumi Fushiguro sa chapter na ito, which we had seen the first time all throughout the story. Now you might think na maaring dahil dito ay completely matabunan na nga nitong si Sukuna itong si Megumi Fushiguro at makomplete niya na ang bath na magsusuppress dito kay Megumi Fushiguro. But some Jujutsu Kaisen fans have been thinking na dahil nga sa ang curse technique nitong si Megumi Fushiguro ay ang kanyang shadow o ang kanyang sariling kadiliman, iniisip nila na habang sinasubmerge ni Sukuna into deep despair itong si Megumi Fushiguro ay magkaroon lamang siya ng awakening at maging mas malakas pa na maaring makatulong sa kanya para mag-retaliate dito kay Sukuna from the inside. Now we don't know about that pero siguradong magkakaroon ng explanation para dyan sa susunod na chapter which will be released next week. So always stay tuned para sa ating mga bagong chapter release reviews, especially sa Jujutsu Kaisen na malapit na sa kanyang ending. But I think that's all para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 219. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.